Yo guys, for today's video is meron ako sa inyong isi-share. Meron ako sa inyong isi-share. Teka lang huwag niyo munang scroll huwag niyo munang scroll. Ito'y para sa mga nagnenegosyo at sa mga nagbabalak magnegosyo. Again, sa mga nagnenegosyo at sa mga nagbabalak magnegosyo. Pakinggan niyo to. Bagong lahat. Yon, pasok, intro. So yun nga guys, tulad ng sabi ko kanina, ito ay tungkol para sa mga nagnenegosyo at sa mga nagbabalak magnegosyo. Ang pag-uusapan natin is tungkol sa utang. 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 Ganito yun. May tinatawag tayong palit bayad, utang bayad, in English, circular debt. Hindi ko in English yung utang bayad utang bayad or palit bayad. Kumbaga, yung term lang sa English, circular debt. Hindi ko alam kung meron baka may mga mas eksperto pa sa akin dito. Baka alam nila yung tawag dito. Pero upon research, yun yung lumabas sa research ko. So yun, eto, paliwanag ko sa inyo. Gagamit tayo ng calendar ng October 2024. Yan, makikita nyo dyan. Kunwari, umutang siya ng October 1. And then, nag-promise siya, magbabayad siya ng October 8. October 8. Promise yun nag-promise siya tol. Tapos yun, nag-promise siya. And then nagbayad nga siya October 8. Nagbayad siya ng October 8. Tapos, kinabukasan or sa mga sumunod na araw, umutang ulit siya. Let's say, umutang siya ng October 1 ng 1,000. 1,000 Tapos, nagbayad siya ng October 8. And then, October 10, 11, 12, 13, 14, 15. Umutang ulit siya. Sabihin na natin nasa sari-sari store ka or umutang siya ng product worth 1,000. O kahit pera, 1,000 yun. Umutang ulit siya. Huwag kayong magpapautang. Huwag kayong magpapautang ulit. Bakit? Ganito. Ganito yung tinatawag na circular debt. Debt, D-E-B-T. Baka mamaya yan may mamatay dyan. O hindi, huwag kayong magbiro, may namamatay sa utang. So yun, umutang siya October 1. Again, umutang siya ng October 1. Nagbayad siya ng October 8. Umutang na naman siya ng sumunod na araw, 10, 11, 12, 13. Huwag kayo magpapautang dyan. Bakit? Kasi ganito yon. Yung uutangin niya ng October 10 sa mga susunod na araw or after niya magbayad ng utang ng October 1 is parang bayad na ng October 8. Sabihin na natin, di ba umutang siya ng 1,000 October 1. Tapos, bumayad ng October 8 and then next day, 10, 11, blah, blah, etc. Na umutang ulit siya ng 1,000. Di ba? Parang binayaran niya na yung sunod niyang utang, yung pangalawa niyang utang, parang binayaran niya na rin lang naman nung October 8. Di ba? Ang galing, di ba? Huwag na kayo magpapautang. Ganito yon para mas maliwanagan kayo, ma-enlighten kayo ng napaka very, very light. Gamitin natin ulit tong calendar na to. Kunwari, empleyado ka. Nagtrabaho ka, yung trabaho mo October 1 to 15, mostly dito sa mga empleyado is sinasahod yan ng yung 1 to 15, sinasahod yan let's say first of the month. October 1 to 15 sasahod yan November 1. 'Di ba? Ganun 'yon. Yung iba dito 5th of the month and 25th of the month. Ganun 'yon. Gamitin lang natin tong kalendaryo na to para mas ma-enlighten ng very very light yung inyong pag-iisip. 'Di ba? So 'yon. Yung 1 to 15 sasahurin ng November 1. Di may cut kayo, may iwan kayo ng 16 to baka may magsabi niyan, iba naman yung sa pagtatrabaho sa sa pagtitinda, pagnenegosyo. No, hindi po. Nagnenegosyo ka, kumikita ka, di ba? Di ba? Same lang din yon. Nagtatrabaho ka, kumikita ka. So, likewise. So yun, may iwan ka ng isang cut-off, di ba? As a negosyante, as nagnenegosyo, may tindahan or kahit ano pa man tawag mo dyan sa negosyo mo, papayag ka, may iwan ka, may cut ka. Di ba lugi ka nun, tol? Pangit yung ganon. Umutang sa'yo. Tapos, next week, ito, gamitin natin to, itong daliri na to. Umutang sa'yo. Nagbayad sa'yo dito. Tapos, utang naman siya dito sa'yo. Tapos, dito daw siya babayad. Yung utang niya dito, nabayaran niya na. Gets nyo? Nabayaran niya na. Ganun yung explanation. Tapos, uulit-ulitin niya rin. Uulit-ulitin ng napakasarap. Diba? Nasaan niya nandito?
wala na. Wala na. O, di ba? Yun yung hindi alam, hindi rin yun alam ng karamihan ng mga umuutang. Hindi rin nila yun alam. Pero, as a negosyante, dapat alam mo na yun. Dapat alam mo na yun ngayon pa lang, di ba? Dapat alam mo yun. Kasi, karamihan sa mga umuutang, ay, nagbayad na ako sa kanya. Utang ulit ako. Ay, nagbayad na ako, utang ulit ako. Ganon yun eh. Ganon yung routine niya eh. Di ba? So, dapat ikaw, as a negosyante, dapat alam mo yung ganong mindset. Alam mo na. Ngayon pa lang, alam mo na. Itigil mo na yan. Di ba? Oh. Yun yung yun yung mahirap. Feeling mo, kumikita ka. Oh, utang na naman. Ay, bumabayad naman to. Regular naman tong bumabayad. So, regular rin yung pagpapautang mo. Pangit yung ganon. Pangit yung ganon, par. So, yun. Baguhin na natin yung ganong sistema. Baguhin na natin yung ganong sistema. Hindi naman sa walang puso or hindi ka naaawa doon sa umuutang sa'yo. Kaso, tol, may pamilya ka, may pinapakain ka, kaya ka nga nagnegosyo para maghanap buhay. Hindi maging charity ng mga kaibigan mo. Yun. Dapat ganun yung mindset nyo. Pwede magpautang, pwede naman magpautang, wala naman nagbabawal. As long as nakakaluwag-luwag ka naman, meron kang extra, meron kang, okay, sige, meron din naman ako. Pero pag paulit, bad habit. Di ba? Yun yung iwasan nyo eh. Yun yung iwasan yung ganon. So yun, sana may natutunan kayo. Kung meron man, kung wala, pasensya na kung nasayang ko yung oras nyo sa panunood. Kung andito pa kayo ngayon, sa panunood dito sa akin. Again, wag na wag kayo magpapaiwan ng isang cut-off. Yeah, cut-off ba tawag doon? Eto, paliwanag ko na lang. Ulitin ko para mas malinaw. Baka hindi mo nakuha eh. Eto yung mga week. Sabihin na natin, wag mo na itong intindihin 5th week na to kasi walang ganon. Walang ganon. Diba? Umutang siya dito. Promise, magbabayad ako dito. Tapos umutang na naman siya. Promise, magbabayad ako dito. Wag. Kasi bayad na to dito. Nawalan ka dito kung magkano yung inutang niya dito. Nawalan ka. Yun. Wag yung kakalimutan nyo na pakatandaan nyo ha. Pati ako nabubulol sa inyong mga So yun, again, more power and God bless sa mga nagne-negosyo dyan. At sa mga nagbabalak umutang after nitong mapanood na to. God bless rin po. God bless. Sana makakuha nyo yung tamang patama ng dapat tatamaan sa diba? Dapat makuha nyo yung patama sa sa buhay para okay yung pasok ng pera sa buhay nyo, diba? So yun, pasensya na, nasayang oras nyo, and sana wag nyong kakalimutan yung tinatawag na utang bayad, palit bayad, or circular debt. DEBT for clarification. So yun, peace out.